Daldal ko ha. Carry pa, Donita. Anong oras na? Alas 3 ng madaling araw. 2:33. Jericho Rosales naman tayo magbibigay ng update kasi natutuwa ako sa mga kamag-anak at mga kaibigan ko dyan sa Bicolan, dyan sa buong Bicol Region 5. Mulang Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Iriga, Camarines Sur, Camarines Norte, saan pa ba? Etc. etc. Kasi nga po, ito yung reason sa mga Econin fans dyan. Kaya pala hindi nakadalo ng ABS-CBN Ball si Eco o si Jericho Rosales kasi nga po may commitment po siya sa party list na Ako Bicol at talagang tinur niya, inikot niya ang Bicolandia, lalo na yung mga napakadami mga bayan at cities dyan sa Albay at Karatig Puok, Sorsogon and Kamsur na pinuntahan niya para ipakilala at ipaliwanag kung bakit niya iniendorso ang Ako Bicol Party List na yun. So, sa mga naghanap sa kanila ni Janine during the ABS-CBN Ball, kasi sabi nga natin dun sa previous nating episode, solong rumampang, napakagandang Janine, short hair, tapos talaga namang, kaya nga hindi nakapagtataka, napasama siya sa mga best dressed list ng mga different fashion sites. So, syempre, ayon sa aming mga kaibigan, lalo na yung mga taga-daet na talagang kilig na kilig kay Eco, sabi nila kulang na lang sabihin, mga kaibigan kami ni Ambek Nabus. Ganun daw kasi kaibigan natin yan si Eco. Kaya talaga ang dami rin naming mga talagang hindi namin makita. Tapos yung kanyang manager, ilang beses ko nang tinext, di rin ako sinasagot. Charot, dito ko talaga inanong, hindi ako sinasagot ng manager ni Eco. So anyway, naikot niya yan. And napasaya niya at maganda naman yung pagkakapaliwanag niya kung bakit niya sinusuportahan yung Ako Bicol. At bilang may dugong Bicol at Bicolano rin siya, nakakapagsalita siya ng lengguwahe namin, kinakain niya ang mga pagkain namin, ang mga kamag-anakan din niya doon ay talagang pinuntahan niya at inaasikaso, tinutulungan. Parang nakikita nga daw ng mga iba. Although kagaya ni na Marco Gumabaw at iba pa mga celebrity, si Yasi Pressman nga, di ba? Girlfriend ni Villafuerte, talagang pinag-aralan niya ang salitang Bicol. How much more si Jericho na talaga namang dugong Bicolano. So anyway, napapalapit siya at sabi nga ng mga observer na sa pagsasalita niya, pag nandoon siya, pinapasaya, kumakanta, sumasayaw at nakikipagharutan sa mga kapwa natin Oragon at Magagayon, anong tawag dito, appreciated ang kanyang ginagawa, ang kanyang effort at ang husay magsalita. Kaya sabi niya, hindi kami magtataka if one of these days tumakbo rin sa political position itong si Jericho, kasi ang gaganda rin naman ng mga advocacy niya sa buhay at saka talaga namang kumaga sa showbiz napatunayan na rin naman niya yung kanyang estado, di ba? But anyway, ang latest nga dito kay Jericho, dahil nabalita na rin naman natin ito dati, na ang ganda ng samahan nila ni Janine, may mga very open ang kanilang communication at ayun na nga, lumalalim ang kanilang very special na boyfriend-girlfriend relationship, hindi ko na sinabing friendship, boyfriend-girlfriend relationship na mas maraming napupulot napupulot si Jericho doon ng magagandang bagay. In the same manner na si Janine ay ganun din, kasi in fact dito sa latest nga ating sinabi na tinatapos lang ni Jericho itong pagsasapelikula ng buhay ni Manuel Quezon at nakatrabaho nga niya dito yung isang aktor, foreign actor na bumibida sa Game of Thrones, Ian something ang pangalan, na nawala sa isip ko, hanapin ko yun nandito yan dito yan, ayun si Ian. Kasi nakita ko dito ang mga members, sina Direk Gerald Tarug, si Mon Confiado, Benjamin Alves bilang younger Manuel Quezon, si Karil as Manuel's wife Aurora, si Romnick Sarmenta, JC Santos, and Chris Villanueva as the older version of the fictional character in the movie. Joven Hernando, directed ito by Gerald Tarog. Sino ba yung sa Game of Thrones? Ito, yung Scottish actor na best known for his appearances in Game of Thrones and the Resident Evil film series, has been cast as Leonard Wood
in the upcoming film Quezon. Siya ay si Sir o Mr. Ian Glenn. O yun, di ba? Tapos ang nakakatawa dito, Glenn ba o Olen? Glenn. Ang nakakatawa dito kasi very pampered ng TBA Studios. Ito yung film outfit na nagagawa ng pelikula. Kasi nga parang pinapamper, in-spoil nila si Jericho para mas makafocus nga daw si Echo doon sa kanyang role bilang Manuel Quezon. Pero abangan natin yan. Magkakaroon tayo ng separate pang episode tungkol dyan. Kasi ang gusto kong ibalita sa inyo na update, lalo na sa mga Econin fans, mukhang magko-collab sila dito sa pinaplano. Actually, naumpisa na itong gawin ni Janine, yung paggawa ng documentary, kung hindi man documentary para maging full-length movie na ba or something, yung life story ng isang Pilita Corrales, si Mamita Pilita. Yes. Plinano na ito ni Janine mga 2 years ago, 3 years ago. Tapos parang may isang director na sobra siyang natuwa, sobrang niya na-appreciate yung gawa. Yung director nung Sunday Beauty, Sunday Pinasaya. Ano nga yun? Yung isang indie movie na may beauty something ang title. Dali lang, hanapin ko lang ha. Ako kasi, ang daming mga notes. Iyon. Si Baby Ruth Villarama, yung director. Siya yung nag-direct nung sana yan. Beauty Queen, Sunday Beauty Queen. Yun, ito yung masyado siyang na-impress dito sa trabaho ni Ruth Villarama na Sunday Beauty Queen, at nakapag-usap na sila, may mga initial na silang talks. Nagagawa nila ng anong tawag dito, documentary or gagawa sila ng documentary tungkol sa buhay ng Queen of Songs, Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales. At doon nga napagkasunduan nila na lahat ng mga members of the family ng Janine from Lot, sina Ramon Christopher of course, sina Jackie Lou, mga iba niyang mga pinsan, a-appear doon sa film documentary na yun. At ang latest nga, since girlfriend-boyfriend sila ngayon ni Jericho, parang magko-produce kasi nga si Jericho is into collaboration din siya, namumuhunan din siya para makagawa ng mga ganitong projects. And bakit hindi nga naman sumama sa isang magandang proyekto kung makakasama mo yung girlfriend mo? At ang gagawin ninyong subject ay ang Asia's Queen of Songs na Pilita Corrales, na no less than the Asia's Queen of Songs. Miss Pilita Corrales is Pilita Corrales, diba? Yes! So, yun ang latest na nabalitaan namin, and baka after elections, gumulong na ito, o pagkatapos gawin ni Echo yung kanyang Quezon movie, Manuel L. Quezon movie, hindi lang siguro as co-producer or collaborator ang project collaborator ang papel ni Jericho. Malay natin kung lumabas din siya doon, o bukod sa mag-i-invest siya, lumabas din siya, or baka silang dalawa ni Janine may sariling istorya din doon, hindi natin alam. Pero ang iba sa itong project na to, gustong-gusto itong gawin ni Janine for the longest time, at parang ito yung kanyang tribute sa kanyang Mamita Pilita Corrales. Yan, di ba? Masaya lang tayo, Donita, nasaan ka na? And on that note, mga kaibigan, mga ka-Team Unbearable, maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na sa mga sponsors natin, ang Ideal Vision, Dr. Jessica D, ang CMAS Philippines, ang MWell Philippines, Mama Shakeable Revilla, si Colonel Jundi Mayuga, di ba? Si Nalani Michelle, shout out sa inyo, kay Miss Bel Constantino, sa kay Tetra, kay Lee Reyes, Lolita Di Dios Katsuki, Soki Esteves, marami pang iba, mga kapwa namin Oragon, lalo-lalo na yung istorya natin ngayon ay mga kapwa Oragon natin na si Jericho Rosales, ako Bicol, sa Indugabos po, Diyos maray na banggi po sa Indugabos, Mabalos, maray na Aldaw, maray na Oaga, happy viewing, happy watching, and happy Holy Week talaga sinabi ko. Enjoy po tayo. Yun lang.